Ang putol na tawag. Alas 12 na ng gabi nang huminto ang tricycle sa kanto ng lumang kalsada, yung daan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi nila, kapag tumahimik na ang palengke at nagsara na ang mga ilaw sa kapilya, may naririnig kang tumatawag. Pero hindi mo makita kung sino. Umuugong ang hangin sa pagitan ng mga puno ng akasya. Parang may bumubulong sa mga dahon, hindi salita, kundi pangalan, yung pangalan mo. Ay, dito na po, sabi ng driver, nanginginig ang boses. Hindi na siya lumingon, hindi na siya tumawad, hindi na siya nagpaalam. Umalis siya na parang may hinahabol o may iniiwasan. Naglakad ako mag-isa, bit-bit ang maliit na bag, ang flashlight ko'y paunti-unting humihina. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang dilim. Sa kanan may bakod na kalawangin. Sa kaliwa may damuhang mataas na parang may itinatago. At doon ko narinig, isang mahinang psst na galing sa likod ko. Huminto ako, walang tao. Tumingin ako sa paligid, wala. Pero ramdam ko parang may nakatayo sa mismong likod ng batok ko. Yung lamig na hindi galing sa hangin, kundi sa hininga. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa unknown. Nanginginig ang kamay ko nang sagutin ko. Hello? Walang boses sa kabilang linya. Tanging tunog ng paglalakad sa putik at kuliglig na masyadong malapit, parang nasa loob ng tenga ko. Hello? Sino to? May pabulong na tawa. Mahina. Basag. Parang galing sa lalamunan na tuyong-tuyo. Tapos isang pangungusap na nagpatigil sa dugo ko. Huwag kang lilingon. Napakurap ako. Dahil sa mismong segundo na yon, may naramdaman akong dahan-dahang pagdampi sa balikat ko. Parang daliri na malamig at basa. Sa takot, kumapit ako sa flashlight at pinilit kong huminga. Pero kahit nakapikit ako, alam kong may nakatayo sa likod ko. At bago ko pa maibaba ang cellphone, may isa pang boses na sumingit sa linya. Mas malinaw, mas malapit, mas pamilyar. Boses ko. Nandito na ako. At biglang naputol ang tawag. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang kuliglig. Walang hangin. Tanging tunog ng sarili kong tibok at isang mahinang paghinga sa likod ko na hindi akin. Kung naririnig mo to ngayon at may tumawag sa iyo sa kalagitnaan ng gabi, kapag sinabi niyang huwag kang lilingon, huwag na huwag kang lilingon.